Siksik ang schedule ngayong araw para sa mga pinuno ng ASEAN. Magsisimula ito sa isang opisyal na welcoming ceremony na susundan naman ng sunod-sunod na related meetings. Inaabangan din ang press conference ng Pangulo at ang pagtatapos ng araw sa isang marangyang gala dinner. Kahapon, isa-isang dumating ang mga Pangulo at Prime Minister mula sa Timor-Leste, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Singapore at Thailand. Agad na isanagawa naman ang panimulang pagtitipon at ang tradisyonal na family photo ng mga head of states bilang simbolo ng pagkakaisa. Sa naganap na 27th ASEAN Economic Community Council meeting na pinangunahan ni Philippine Trade Secretary Cristina Roque, binigyang diin ang energy resilience, food security at safety measures sa rehiyon. Hinimok ni Roque ang bawat estado na huwag sayangin ang krisis na nararanasan at sa halip ay gawin itong pagkakataon upang mag-innovate para sa ikauunlad ng bawat bansa. Sumunod dito ang BIMP-IAGA Summit na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito na pag-isahin ang mga planong pangkaunlaran hanggang sa taong 2035. Samantala sa 31st ASEAN Political Security Community Council meeting na pinangunahan ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa P. Lazaro, muling pinagtibay ang commitment ng ASEAN sa pagpapanatili ng kaayusan at resilience. Tinalakay din ang vision nito para sa ASEAN Community 2045 upang tiyakin ang kolektibong pagharap sa anumang hamon. Gaya ng inaasahan, matapos ang mga pagpupulong dito sa Cebu, nakatakda ng bumalik sa kani-kanilang bansa ang mga lider ngayong gabi. Para sa 48th ASEAN Summit coverage, kasama mo sa RMN Cebu, Radyoman RV Veloso, Tatak, RMN. RMN Network News.